dapat pala doble ingat sa pag-handle, paghawak sa mga nare-recover na posibleng maging ebidensya tungkol sa mga nawawalang sabongero. Ayon po dito kay Dr. Raquel Porton. By the way, ito si Porton isa po sa mga forensic expert na iilan lang dito sa ating bayan. Nagugulat daw siya doon sa nakikita sa mga video na paghahawak, paghahandle nga po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at iba pa na involved dyan po sa paghahanap ng mga posibleng pinagtaniman o pinagbaunan ng mga nawawalang tao sa may Taal Lake. Dapat daw po maging maingat dahil napaka-sensitive daw po nitong ganitong klase, lalo na kung mga buto ito. Ito raw po ay dadaan sa masusing DNA test o anumang klaseng examination na gagawin ng mga eksperto. At kung hindi anyan magiging maingat doon pa lang sa pagkuha mula sa ilalim, pagbubukas ng sako, paghawak doon sa mga laman ng sako, anuman anyang nandoon sa loob ng sako, i-examinin yun. Kaya hindi basta-basta dapat hawakan yung mga butong naka-recover at marami anyang proseso. Kung hindi man makilala kung anong pangalan ng may-ari, pero doon anya malalaman kung talagang tao o kung kanino yung mga butong nare-recover. Kaya paalaala ni Doktora Porton sa mga otoridad, ingatang mabuti ito dahil baka magkaroon ng problema kapag hindi naging maingat at kung sino-sino hahawak nito. Napaka-sensitive pala ng ganyan. Iba daw ito kumpara dun sa mga buo pa yung body na ini-exam o merong laboratory kung anuman. Iba po itong ganito na nababad na ng ilang taon sa dagat or sa tubig o kung saan man lugar nakikita ang mga posibleng ebidensya sa mga nawawalang sabongero. O huwag sanang kagalit yan ng mga otoridad. Hopefully ang Coast Guard, NBI, PNP, Justice Department na nag-ooperate dito ay maging wake up call sa kanila ito o maging basihan para pag-ingatan ng lahat ng nare-recover. Ano po inyong masasabi dyan? Sa iba nating issue at balita naman, naku, ito ho yung pwedeng mangyari talaga. Pag dumating po ang pagkakataon na ang Senado ay makontrol ng pro-Duterte o yung majority ay maging pro-Duterte, malaki ang magiging problema ni Pangulong Marcos sa natitirang 3 taon nitong kanyang administration. Wala mang gagawing national election before 2028, so wala nang magiging sagabal pa. Pero kung magiging oposisyon o pro-Duterte ang maghahawak ng mga sensitibong posisyon sa Senado, baka maipit at maiipit yung mga gustong proposed bill na gugustuhin ng Malacanang, especially dito sa hihilingin sa papalapit na State of the Nation Address at iba pa. Just imagine kung halimbawa may report kasi mapupunta kay Senador Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Naku, marami pong investigasyon gagawin yan. Okay? At ito pong mga maka-Duterte yung senador, talagang yan ang pinanggigigilan. Makakita ng butas para mag-imbestiga laban sa gobyernong ito sa kasalukuyan. At yung Blue Ribbon Committee ay superpower o powerful na komite, walang pwedeng magbawal dyan. Marami pong member niya ng Congress na ng mga senador na siguradong magkaka-interes. Lalo na po yung ngayon ay identify ng 7 senador. 7 na kagad ang senador na pro-Duterte. At kung mahahaluan pa ito ng ibang mga senador, talagang mamumblema ang ating Pangulo, ang gobyerno. Dahil baka puro investigasyon ang gagawin ng mga pro-Duterte senador. Kahit to ano sabihin sa kanila, wala naman Sabihin mong pro-Duterte sila para hindi senador ng Republika, para hindi senador ng Mayang Pilipino, dead man lang. Kasi naninindigan talaga sila ng kanilang gustong isalba, ipagtanggol ang mga Duterte. Not only Sara Duterte, lahat ng Duterte gusto nilang ipagtanggol sa mga posibleng kinakaharap na kaso. At siyempre,
Ang kabaliktaran niyan ay yung sisilipin na mga pagkukulang, pagkakamali ng Marcos administration. Yan po ang focus nila dito sa incoming 20 Congress. Hindi man nila aaminin, pero makikita natin, abangan nyo. Sa pagsisimula ng 20 Congress, siguradong aarangkada at gagawin itong Pro Duterte Senador ang lahat para silipin ang Marcos administration. Ang tanong ngayon, nakaprepare ba ang mga abogado ng gobyerno? Nakahanda ba ang mga cabinet secretary at iba pang opisyal ng gobyerno kung paano sila sasagot kung sakaling sila ipatawag? Dahil hindi lang Blue Ribbon Committee, baka yung pati yung Committee on Public Order and Safety, baka mag-imbestiga rin yan. Yung Committee on Finance tungkol sa proposed budget na dumadaan dyan every year, gagamitin din nila yan. Kasi sila po ay magiging chairman at member ng mga committee sensitibo, dahil yan po ang parang naging kapalit na ipinagkaloob sa mga Pro Duterte Senador ang mga importanteng chairman ng komite para manatiling Senate President si Chis Escudero. At inamin na yan ng mga Duterte Senador na nag-offer nga ng iba't ibang posisyon. Actually, hindi lang Pro Duterte, pati nga yung inaasahang dapat oposisyon naging majority na rin kasama ng super majority na si Kiko at saka si Pam Aquino at Pangilinan. Dahil sa natukso doon sa posisyon chairman ng Agriculture, si Pangilinan, chairman ng Education, si Pam Aquino. Kung itong dalawang ito na binoto ng mamamayan, akala ay magiging oposisyon at kakampi ni Risa Ontiveros, ngayon ay nag-iba at tila walang pakialam. Sa taong bayan naghalal sa kanila na ang expectation sila ay magiging oposisyon or magiging fiscalizer sa Senado. Member ng majority, paano nila gagawin yun? Pag nag-member ka ng majority tapos hindi ka sumang-ayon sa kanila, tatanggalin ka ng mga yan sa iyong mga posisyon. Dinasira na sila, nakilala na sila. Ayan po ang mga pwedeng mangyari. Aabangan natin itong 20 Congress at natitirang taon ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. Pag lumakas at na-take over ng mga senador, ang Senado, maraming investigasyon, maraming panggigipit, maraming kung ano-anong lalabas para lang husirain ang pamahalaan. Good luck sa mga tagapagtanggol ng gobyerno katulad ng Presidential Communication Office at saka si Jose Castro, dahil sila naman ang magtatanggol dyan. Ako at yung iba pa ng mga media at political vlogger ay kung ano lang ang issue, yan ang ating tinatalakay kasi wala naman personal dito. Issue lang para sa bayan. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.